Today, isasama ko kayo sa pupuntahan namin. Pero wala mo na akong mapapakitang magandang view ngayon kasi kung makikita nyo naman, ang lungkot-lungkot ng kalangitan. Sumasabay pa to sa mood namin mag-asawa. Pero ganun talaga kasi ang April to May ay unpredictable talaga yung weather. Hindi mo talaga masasabi na simula na ng spring kasi bigla-bigla na lang ding mag-snow, tapos biglang aaraw the next day. Basta, magulo. Kaya mag-focus na lang muna tayo sa goal natin today. Ngayong araw kasi na to, meron akong appointment dito sa University of Alberta Hospital. Meron sa akin gagawin yung mga doktor na test para ma-check nila kung yung mga pagkain ba na kinakain ko nag-stay ng matagal dun sa tiyan ko o mabilis natutunaw at nilalabas ng katawan ko. Kasi nung nakaraan, hindi ako makakain dahil nagsusuka ako at sobrang sakit ng tiyan ko. Parang inabot ako ng 3 araw na ganun yung nararamdaman ko. Wala naman akong sign of infection, di naman ako na food poison. Kaya nag-worry sila kasi maliban sa bronchiectasis na meron ako, meron din akong common variable immunodeficiency, di ba? Na hindi lang immune system ang naapektuhan, kundi pati yung panunaw ko o yung buong digestive system ko. Ang test na gagawin sa akin ay tinatawag na solid gastric emptying scan. Ngayon, pumunta ako dito sa hospital na hindi kumain at hindi uminom for 8 hours. Kasi syempre, gusto nilang makita ng clear yung gagawing test. Nandito na ako sa room na to kung saan naghihintay dun sa pagkain na kailangan kong kainin. Ito na nga, dumating na. Sobrang gutom ko, napakagat na ako agad. Pero yan lang talaga yung usually na pinapakain. Kailangan complete meal, carbohydrates na manggagaling sa tinapay, protein na manggagaling sa eggs, fats na nanggaling sa butter, sugar na nanggaling sa jam, tsaka limited na tubig. Kung mapapansin nyo, yung itsura ko dyan, nakasimangot ako. Maliban sa napapaso ako dun sa natatawa. Paso kasi ako dun sa pagkagat ko dun sa itlog. Ang init. Tapos, wala pang lasa. May lasa siya, pero weird. Sana pala nagdala ako ng salt. Pero ayun lang, hindi talaga siya masarap kasi meron siyang weird taste. Hindi ko alam, siguro dahil yun dun sa hinalo nilang radioactive tracer para makita ng scan yung pagkain kung nasa na siya sa stomach ko. So, after ko maubos yung half nung tinapay, pinahinto naman na ako. Then, after that, ini-start niya na scan yung aking stomach. At alam ko ang tawag doon is gamma picture. Then, after that, kailangan namin maghintay ng 1 hour. After 1 hour, kailangan bumalik ulit doon para ulitin ulit yung scan na ginawa. Pero for now, pupunta muna tayo dito sa parang food court ng hospital. Kasi hindi pa nga nagbe-breakfast itong si Joseph. Kasi pagkagising talaga namin, diretso na agad kaming umalis. Kasi nga, nanghihina na ako sa uhaw tsaka gutom. Tsaka maaga din kaming umalis, parang 7 a.m. or 6:30 a.m. Umalis na kami ng bahay. Ayun, kanina nga pala, pagbaba namin ng sasakyan, pinasakay niya na ako dito sa wheelchair. Kasi daw para ma-save ko pa yung energy ko. Pero alam ko, pati siya, gutom na rin. Kaya ito, trinay niya munang magkape at magtinapay. Naku, sabi niya, next time daw na pagpunta namin dito, magbabaon na lang kami ng breakfast. Limited na yung choices, mga pricey pa yung presyo. Ayun, dahil hindi kami prepared, napabili tuloy siya ng kape at tinapay. Tapos nung naubos niya yung breakfast niya, may tumawag sa kanya, magmi-meeting daw sila. Mabilisan lang daw na meeting yun at bumalik agad siya. Sabi niya, successful. Sakto yung dating niya kasi 9:45, kailangan makabalik na ulit kami dun sa taas. Gagawin kasi yung gamma picture na yun, na yung scan na yun ng 4 na beses. Nung unang beses, yung after ko nga ubusin yung sandwich na pinakain sa akin kanina. Then, pangalawa, after 1 hour, na which is ngayon, papunta na kami ngayon. Then, after nun, maghihintay ulit ako ng 1 hour para sa third scan or third picture. So, sa pinakahuli, maghihintay naman kami ng 2 hours. So, total of 4 hours talaga yung procedure na to. Pero, mabilis lang talaga yung procedure. Ang matagal lang yung paghihintay o yung interval ng bawat picture. Pasalamat na lang talaga ako at kasama ko tong asawa ko kasi kung ako lang mag-isa, naku, di ko alam paano saan ako maghihintay nito. Tapos sa laki ng hospital na to, hindi ko alam kung kaya ko yung walking distance tapos rush pa yung
oras or kailangan may oras yung pagpunta mo. Tapos nanghihina pa nga ako kasi gutom pa rin ako hanggang ngayon kasi hindi naman nakakabusog yung kinain ko eh. Parang ang nakakasuka pa yung kinain ko kasi ang weird nung lasa. Tapos buti na lang din at tinutulak ako ng asawa ko dito sa wheelchair kasi kung naglalakad ako, kanina pang ubos yung battery nitong oxygen ko. Kapag nakaupo kasi ako, nasa low setting lang yung oxygen. So, nakaka-save ako ng battery. So, mas matagal yung buhay ng battery ko at matagal ko siyang magagamit. So, ito na yung pangalawang pag-scan sa akin na nakahawak na ako sa gilid niyan kasi nangangatog na ako. So, dahil maghihintay ulit tayo, nagpunta tayo dito sa parang resting place ng hospital na pwede ditong tumambay or magpahinga yung mga empleyado, mga visitor ng mga pasyente, or yung mismong pasyente na nakakonfine dito. Pwede silang magpahangin-hangin or magpa-araw dito. Since makulimlim nga sa labas at nag-snow, walang bakas ng sinag ng araw dito ngayon. Pero okay lang. So dito maraming mga spot or mga resting chair or table na pwede kang tambayan. Ngayon, naghahanap kami ng pwedeng mapwestuhan dahil di pa ako makapag-decide. Sabi ko, ikot-ikot muna kami para makapaghanap. Kasi hindi lang ako yung napapagod. Mas pagod sa akin si Joseph. Nararamdaman niya na yung antok niya, kaya sabi ko mahiga muna siya sa lap ko. Kasi hindi talaga siya gumigising ng maaga kasi nga since hanggang madaling araw yung trabaho niya, tanghali na rin siyang nagigising. Kaya lang, no choice nga at wala akong makakasama ngayong umaga, kaya ayan, ito, sinamahan niya ako. Nagpaalam na nga lang siya ng maaga dun sa boss niya na kung pwede siyang makauwi ng mas maaga para makatulog pa siya kahit papano kasi nga maaga pa yung alis namin kinabukasan. So, ito na yung pangatlong scan sa akin. Saglit lang naman siya, parang 1 minute ka lang nakatayo dyan. Tsaka huwag kayong mag-alala kasi yung radiation niya is mas mababa kaysa dun sa regular x-ray na ginagawa sa atin. Kasi safe naman, kaya pwedeng magstay dun yung radiologist tsaka si Joseph. So, mukhang ang saya-saya na namin dito, no? Kasi less na lang tong paghintay namin. Kaso, aabuti ng 2 hours. Kaya humanap kami ng maganda-gandang pwesto. At ang swerte kasi nakakita kami ng parang hidden garden. Dahil 2 hours, tinamaan kami ng antok at pagod. Tapos nakakaramdam na rin kami ng gutom kasi mag-aalas 12 na to ng tanghali. At wala pa kaming maayos na almusal. At ito, fast forward, hindi ko na videohan yung last na ginawa sa akin, pero yun lang din yun. Bumalik lang din ulit kami dun sa imaging department at ginawa ko lang ulit yung procedure. Tapos, dali-dali na kaming lumabas ng hospital kasi gutom na kami. Natapos na akong kumain, nang napansin ko, meron pa pala akong hospital bracelet. Sorry naman. Kasi naman, parang 14 hours na akong hindi kumakain tsaka umiinom. Aba, pinakain nga pala ako kanina nung tinapay, no? Tsaka mayroong 50 ml na tubig. Then after nun, buong 4 hours bawal na ako uminom or kumain ulit. Pero sa awa ng Panginoon, naging successful naman. Natapos natin ang goal natin for today. We're heading back home at magluluto naman tayo ng pangbaon ni Joseph sa trabaho. Maraming salamat po sa pagsama. At thank you rin po sa inyong pag-like, share, and subscribe dito sa ating Facebook at YouTube. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye!